Alam, mag-comply ka na lang. sa isip ng ating ombudsman, baka kung makita po nila ang aming mga ebidensya, magbago ang kanilang isip. Wala pa naman eh. Bakit ninyo binabago ang isip ng ombudsman? Wala pa naman siyang, atol. Hindi pa ba ninyo binigay yung mga ebidensya doon? Anong pinadala nyo sa kanya? Scratch paper? Sabi nga ni Ombudsman Martires, ano to, scratch paper? Ayan o. Ayan o, ano sabi niya? Ayan o, basahin mo. Ayan o. O ano yan o. Pero ano yun, gagawin namin scratch paper? Ano yun? Kaya takot na takot po itong mga to. Kasi alam nila, madadali sila ng ombudsman. Kasi dinadali sila ng ombudsman. But the mere fact na Dinadali pala nila yung ombudsman ng mga nakaraang panahon. Si Franz Castro, yung pinsan ni Claire Castro. Si Franz Castro, di umano. Oy, tanong lang Franz Castro, supporter ka ba ng mga makakaliwang grupong CBP, NPA, Terrorist Party of the Philippines? Hindi ka supporter. Congratulations kung hindi. nadapt nila yung aming committee report nang hindi pa man din naka-attach dun yung mga ebidensya. Ibig sabihin po nun, malamang nakikita po nila, meron na pong probable cause. Thank you, Rose. Sai Chua from Congress TV is now recognized. Hello, sir. Good morning. Sir, balikan ko lang po, no? Nagbigay ng 11 steps of impeachment proceedings si Attorney Reginald Tonggol. At ayon po sa kanya, on time or pasok po sa timeline yung pong impeachment proceedings. Thus, the prosecution feel the same way? Well, basta't kami po, as long as wala naman po magiging delaying tactics doon sa ibang panig or sa iba pa. Anong delaying tactics? Binibilisan nga ni Ombudsman Martires, gusto niya i-delay niya eh. Binibilisan po ni Ombudsman Martires, gusto nila i-delay niya. Kami, inaantay na namin na mag-proceed yung trial. Sir, napag-usapan na po ba or nakapag-usap na po ba ang prosecution panel kung kailan po tayo magpa-file ng motion or motion for clarification o po yung tinatawag po natin na manifestation? Pinag-aaralan pa po namin. Thank you. Thank you, Sai. Next is Mela Lismoras from PTV4. Hi, good morning po, Kong Chua. Kung tanong ko lang din po, follow up dun sa tanong ni Ate Rosalie Cos. Kasi yung termino ni Ombudsman Samuel Martires ay magtatapos na next month. Kung hindi po ako nagkakamali, hanggang July 27 na lang siya. As a lawyer din po, in a month, ano po yung pwedeng mangyari dito sa usad dito sa Ombudsman, itong case against Vice President Sara Duterte? Well, to be honest with you, nung base po dun sa ating pagkakaalam po, dapat may fact-finding investigation pa po muna dapat ito eh. So, Hindi, ba't alam nyo pa kay Ombudsman Martires? Anong fact-finding ka dyan? Binigyan nyo ng trabaho yung tao, tinatrabaho niya, anong fact-finding? Mag-ano kayo, sumagot kayo doon sa sumon. Anong fact-finding ka dyan? so, from there, saka lamang yung preliminary investigation. So, normally, pagka ganyan po, may committee report. Ang gagawin po niyan, yung field investigation office nila, magkakandak ng fact-finding investigation. Kukunin lahat ng mga ebidensya,